Yo guys, check kamusta mga idol. Mag-update tayo ngayong Webes ng gabi mga Lodi. At grabe ang news natin. Kakaiba to mga Lodi. Masamang balita mga idol, no? Meron tayong masamang balita, meron tayong mga good news, no? So bago tayo mag-start, alam nyo na, like muna yung video. Grabe, gusto ko na mag-start mga Lodi. Like nyo na yung video natin para makapag-start na tayo mga idol. At pumunta muna tayo sa ating XRP. Mamaya na yung si Sui. Sige na nga, ito na nga, umpisahan natin kay Sui. Grabe may nangyari kay Sui. Mga Lodi, no? Breaking! Cetus, main LP provider Dex on Sui allegedly hacked. Mga Lodi, grabe to. 11 million in Sui drained from Sui USDC pool, with most token down 75% as pools are emptied. Mga Lodi, grabe, sinimot. Ang dami, oh. Oh, yung Axol, Suiri, Hippo, Squirt, Suimon. Grabe, sinimot mga idol. $11 million. No, grabe. Napapost nga si Zizi, sabi niya rito, "We are doing what we can to help Sui. Not a pleasant situation. Hope everyone stays safe. No? Grabe yun mga lods, no? Hindi natin alam kung ano yung mga susunod. Pero ang naisip ko dito agad, mga Lodi, is kung inaayos na nila to, it's either pwede kang mag-short or mag-long dito. Iniisip ko tuloy sa Sui. Yung ano yung magandang gawin, mga idol, no? Pero, grabe yung nangyayari. Alam nyo, nakakalungkot yung ganyan, no? Yung nahahack yung mga alam natin na sa tingin natin solid coins. Ako sa tingin ko yung Sui, sobrang solid coins naman din yan, mga idol, kaya lang isipin nyo, bala kong bumili ng Sui pa naman tsaka Kaspa. Yung dalawa na yon, gusto kong bilhin yun, mga idol, kaya lang yung nangyari ngayon medyo buti na lang wala pa tayong Sui nung nangyari to. Pero if ever, no, magandang tsumempo sa mga ganito. Minsan kasi chances to, yung mga ganitong nangyayari sa mga solid na coins. Hindi naman ibig sabihin na sila, tapos na sila. Ang ano lang dito, kung hanggang kailan sila bago makarecover. Ganun lang yun, mga idol. Kung sa tingin nyo makaka-recover sila agad, mas maganda na makabodega. Pero kung matagal pa, pwede mo muna i-short to. Ganun yung mangyayari dito, mga idol. No, goodbye my lover, goodbye my friend. You have been beautiful, so beautiful to me. Sabi dito, it's getting normal nowadays, one hack a week. Grabe naman yan. Grabe to mga idol, no? So sana maayos at sana syempre makatulong nga sila Zizi sa nangyaring ito sa Sui. Grabe si Sui, nakakagulat, nakakalungkot to, mga idol, no? So sana maayos to. Kasi kakapost lang ni Zizi nito 7:59, no? Alas 8 pa lang, oh. Alas 8, medyo na pala. Team saying it's an Oracle bug. Did the team got in touch ZZ? O ayan, so bahala na sila dyan mga idol. So sa mga merong Sui, nako, hindi ko alam kung anong gagawin. Mga Lord, sa totoo lang, no? Yung mga gantong hack kasi, parang ako, ang una ko naiisip dito sa akin, kung hanggang kailan sila makaka-recover. Ngayon, kung tutulungan sila ng Binance o ni ZZ, may posibilidad na medyo madali silang makarecover at mabawi yung ano, kumbaga bumalik ulit sa presyo. 'Di ba, kaya lang hindi natin alam to, kasi yung ibang mga coins, Axol. Axol. Natin yung Axol. Mga coins pala to sa Sui. Grabe, 98%. Oh my god. Grabe, simot. Mga Lodi. Pa iba? Suiri. So actually, yung mismong coin ng ano to, yung mismong coin ng Sui, hindi naman
siya masyadong naapektuhan. So, ang mga na-drain, yung mga nasa pool, no? Grabe, in-empty, oh. Grabe to, mga idol. So, sana makarecover to, mga Lodi. Kasi makaka-apekto sa suwi yan, eh. Mga Lods, eh. 'Di ba? Oh. Siyempre, hindi naman pwedeng ito mga to, tas yung suwi, tumaangat pa rin. Siyempre, makaka-apekto yan. So, sana maayos nila yan, mga idol. No? So, ito pa. Confirmed. 69,461 users were impacted by Coinbase December 2024 data breach. Personal info was stolen, but funds and password were untouched. No? So, na-confirm lang to na noong 2024, 16, grabe, ang dami rin, 69,000. Mga Lodi na mga information, personal information ng mga, ayun, yung mga ganito, ng mga customer ng Coinbase is, ayun, na data breach, mga idol, no? Grabe naman yung mga hacker. Ay nako, ay nako, ay nako, mag-iingat kayo lagi. Laging alalahanin na may mga ganitong masamang loob. No? Kaya ako, talagang yung cold wallet is importante. No? Although safe naman tayo sa Bitget, pero syempre, yung mga tulad nga nito, Coinbase, oh, 'di ba? Pero syempre, alerto pa rin dapat tayo diyan, mga idol, no? So, good news muna tayo. Grabe naman 'yan. Nakaka-trauma yung mga ganitong balita. German government decision to sell. Hindi pala to good news. Ito yung Bitcoin ng German, 'di ba? Nagbenta sila sa presyong nung 50,000 yung Bitcoin, nagbenta sila. Binenta nila yung Bitcoin nila. So, ayan, 54K. They cost them 2.8 billion in missed profit kung hindi nila binenta yun. Di ba? Profit sana sila ng 2.8 billion. Grabe, mga chikito kasi, nagmamadali magbenta eh. Di ba? Oh. Tapos ito naman, Anthony Pompliano tells CNBC that every Wall Street firm and asset manager will adopt Bitcoin and crypto. So, kung titingnan nyo, si Anthony, hindi lang Bitcoin yung lagi niyang sinasabi, no? Kasama na yung crypto. No? This is imminent. This is inevitable. This is happening already. Sabi ni Random Crypto. So, yung adoption niyan, mga Lodi, no? Eto, sabi naman dito ni Senator Bill Hargarty sa mga nag-oppose sa Genius Act, yung mga tumutol, no? The baseless opposition to the Genius Act is nothing but a distraction. Mga distraction lang kayo, mga idol. I think this is just a red herring. The fact is so many in the American public want to see the Genius Act pass and bring the United States payment system into the 21st century. Ito, mga Lodi, kahit kayo na yung mag-search, hindi na ako, kasi sinearch ko na kanina eh. Yung Genius Act na yan, yung bill na yan, mga Lodi, no? Sino yung magbe-benefits, mga idol? Pag sinearch nyo kay Grok, o kaya kay ChatGPT, tanungin nyo. Pero sa sabihin nyo yung kasi ang tinanong ko dun sa tatlo eh. Sa USDC, USDT, tsaka sa RLUSD. Ayun kasi yung pinakatatlong main stablecoin eh. Tinanong ko kung sino yung magbe-benefits sa tatlong stablecoin na to kapag napasa ang Genius Act, no? O yung stablecoin law. Mga Lodi, kayo na magtanong. Para malaman nyo yung sagot. Kasi nilagay ko sa tatlo dun eh. Mga Lods eh. No? Tapos bandang huli, tanongin nyo. Kasi parang nabili na ng Ripple yung Circle o USDC. Mga idol, kaya etong Genius Act na to, nako, alam nyo na kung sino ang dyan, pinakamatinding mangyayari dyan, mga idol. Unang-una yung USDT, hindi siya US based, mga Lods, no? Ay nako, kayo nang bahala. Kaya lang, syempre, nabash si Senator Cynthia Lummis na isa siyang Bitcoin maxi
At isa siya sa mga pwedeng, kumbaga hindi niya pinapahalata pero ayaw niya ng Genius Act kasi syempre wala namang benefit sa Bitcoin yan eh. Kapag napasa yung Genius Act, walang benefit sa Bitcoin yan. Baka nga kalaban pa yan eh, mga idol eh. 'Di ba? Pero syempre dahil gusto niya kailangan niyang mag-post na medyo solid siyang para siya sa masa. Let's pass the Genius Act. Gumanon na siya mga lodi, no? So ano niya, nakasimangot siya niyan yung pinost niya yan. Wala siyang no choice eh. Wala akong no choice, kailangan i-ano ko to. I-post ko to para isipin nila hindi ako Bitcoin maxi, sabi mga idol, no? So ito naman, Trump's one big beautiful bill isn't just about tax cuts and immigration. It's the operational key to unlock a full financial realignment. No, you're watching Iraq's IQD revaluation prep, XRP liquidity pathways being finalized. Na yung kung nababasa si XRP dyan eh. BND quietly shifting positions, gold reserve recalculated, the IRS pays out in favor of tariffs-based funding. CBDC is told to make room for asset-backed alternatives. This bill seals the border because sovereignty must come before value. It ends tax slavery because the system is moving to external revenue, trade or not labor. It restructures the federal beast because you can't plug in the new rail until the old system is neutralized, mga lodi. Ano ba yung old system? 'Di ba yung Swift? Kailangan nating yung rail na yung mga rail na kumbaga na pinupundasyon ng Ripple yung mga nakaraang taon, mga lodi, para sa oras na to. No bill, no legal triggers, no reset. Ayun, kailangan yan mangyari. This vote is a mechanics for the RB. Ayan. Yam na yan. Ito yung key. Ang key talaga is yung XRP, mga lodi, no. This is it, execution phase, mga lods, no. Parang ganoon na yan. Don't be surprised when IQD pairs to go live. XRP corridors ignite. And the fake fiat world starts getting priced out of existence, mga idol, no? So, yun eh. XRP na yan eh. Ripple just launched blockchain payment in the UAE. Ito, ano to mga lodi? Bago lang to eh. Kanina lang to eh. Ay, kahapon pala. Ripple just launched blockchain payment in the UAE. Real-time XRP powered and fully licensed na. Mga idol, no, nasa UAE, gumagana na, mga lodi. No pre-funding, no delays, just the future of finance unfolding. Stay update, mga idol. Sabi dito. I heard the rumors is a done deal. So ito, mga lodi, ito na nga yung parang rumors na na-acquire na ng Ripple yung Circle. Kaya naku, kung titignan niyo yung mga puzzle, mga lodi, nabubuo na, no? Na-acquire na ng Circle na-acquire na ng Ripple yung Circle. Napasa na yung Genius Act. Ano pang gusto nyo? Rumors. Ripple has secretly acquired Circle USDC. Whispers are growing louder. Multiple sources daw suggest Ripple may have already acquired Circle, the issuer of USDC, the second largest stablecoin in the world. If true, this is monumental. Ripple control RLUSD and USDC. XRP become the bridge for trillions in stablecoins flows. Ripple becomes the Federal Reserve of crypto. This isn't just dominance, it's total liquidity warfare. The rail are merging, the consolidation is real. Ito yung malupit dyan, mga lodi. The consolidation is real. Kaya huwag kayong mainip, mga idol, easy lang. Nako, pag lahat yan nag-live, makikita kayo ng God candle, mga lodi. And XRP is quietly becoming the heart of the digital finance, mga lodi. Nako, ayun na yan eh. No? Malaysia just flipped the switch on blockchain remittances. XRP and XLM are now powering real-time payment across borders, from migrant cash flow to banking rails. This is live adoption.
Swift is legacy. XRP and XLM are now the new baby. Ayan, ang sabi dito ni X-Finance Bull. Ito pa. The XRP ledger is quietly becoming the core settlement layer for global finance. Real-time, compliant, and bridging sovereign stable coins like ito nga, yung sa Malaysia ba to? O ano ba to? This future digital payments, are you ready? Singapore. O ayan, nagano sa akin si Kevin pala nagbigay ng news na to. Si Kevin Alipio. Roll out in Ripple XSGD pegged on Singapore dollar unique 1:1 cash reserve in DBS Bank and Standard Chartered. O ayan mga lodi, kita nyo nakapeg na yan 1:1 mga lodi. Ito na. Breaking, first ever XRP futures ETF launch on Nasdaq today mga lodi. Ano pa grabe, ang daming magandang news sa XRP, no? Pero hindi gumagalaw yung price. Grabe, no? Kasi parang kapag ganun, no? Parang isipin mo, ano ba yung daming news pero wala naman, ayoko na dyan. No? Ayoko na dyan, wala naman, mas tumataas pa yung iba, lipat na lang ako, no? Tapos pag nakita nila na naglipatan na kayo lahat, doon na yan, iiwan na kayo ng price, mga idol, no? So, kung gusto nyo mag-imbak o magbodega ng ibang coins, kayo bahala mga idol, no? Pag-aralan nyo ako. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP, alam nyo na yan, bias ako dahil XRP army ako mga idol. Naniniwala ako sa XRP, sa Ripple, so meron tayong XRP. So marami nagsabi mali daw ako, o may mga nagse-search na hindi naman daw ganun tataas si XRP. So, sa kanila yon, no? Pwede kayong makinig doon, pwede kayong manood sa kanila. At kaya nga sabi ko, I'm not a financial advisor. Huwag kayong bibili at magbibenta ng coins dahil sa mga sinasabi ko. No, ganun lang yon. This is for entertainment and information purposes only, mga lodi, no? So, ako, masaya lang ako dahil nag-news ako sa inyo. At sa nangyayari ngayon ng mga adoption na nangyayari sa XRP. So, ayun yung ating news na malupit ngayon. So, babasa tayo ng comment nyo, mga lodi, no? Ayun yung pinakamalupit natin ngayong gabi. Tapos mamaya manonood na ulit kami ng Final Destination. Dinownload ko lahat ng Final Destination para mapanood na kasi di ba may 6 na ngayon? 6 ba? O tama, 6 ata yung ngayon eh. Kailangan mapanood namin. So ito na ang mga comment nyo. Boss, totoo ba to? Pi Network founder Nicolas Kokkalis is Satoshi Nakamoto. Ibig sabihin, maganda bumili ng Pi niyan. Saan mo naman narinig yung chismis na yan? Sa mga tindahan, sa mga nagpupulong-pulong ng mga kababaihan. Madami si Satoshi Nakamoto, idol. Marami sinasabi na kung sino Satoshi. No, yung iba nga sinasabi si Elon Musk eh. Diba? Huwag ka basta maniniwala, Gerson. Ikaw naman, Gerson. No? Pero kung gusto mo naman bumili ng Pi at medyo napaniwala ka talaga nung nakuhaan mo ng info, pwede yan sa'yo. Mga lodi, ikaw bahala dyan. Si JDB, cancel yan, but XRP still no chances. Yan, change pala. Parang gusto ko na ibenta XRP ko. Yun talaga ang dapat maramdaman, mga lodi. Tama, no? Ibig sabihin, epektibo yung ginagawa nilang pag-suppress sa presyo ng XRP kasi ayun yung nararamdaman nyo eh, mga idol eh, no? Parang ayaw nyo na, naiinip na kayo, bahala kayo, pwede naman yan eh. Pero kung gusto nyo na ibenta, bahala kayo mga lodi, hindi ko kayo pinipigilan, mga idol, no? Ganun talaga yan. Buhay. Malay nyo, masimaman nga kayo sa ibang coins, ganun yun, di ba? Shoutout ulit, Boss J. Tara mag-short naman sa BTC. Same pala tayo. BTC XRP lang din. Ako nagpo-futures. Minsan Pi, pero low leverage lang. Sabi ni Kanji Putago. Shoutout dyan always kay Kanji Putago. Isa sa mga lagi nanonood sa atin yan si Idol. Ayaw nito. XRP equals $6. Utot mo, dapat 6,000 XRP isa. Pwede ka naman dyan umasa sa ganyan. Alam mo, idol, ako, kung bullish ka sa XRP, bullish din ako.
'Di ba? Pero minsan dapat medyo nasa katotohanan lang din tayo. Pwede naman mangyari, hindi ko sinasabing hindi mangyayari yung 6,000 ha. Pwedeng mangyari yan, pero siguro next cycle, pwede siguro, na? Pero ngayon, pwede ka naman kung diyan ka pa take profit, it's on you, idol, no? Ganun lang 'yun. Sana wag muna pumalo pataas. Sorry sa inyo pero gusto ko pa mag-accumulate kahit umabot lang ako sa 4 digits pieces. Sabi ni John Robert Damdam. Ayan, si Time Token, shoutout din sa iyo, no? So ayun. Marami nga nagsasabi, no, na wag mo muna. Sabi nga, ilang beses ko na sinasabi 'to eh. Sabi ni sino man nagsabi nun? Hindi ko nakalimutan ko na eh. Pero yung sabi nyon, mga Lodi, kung alam mo yung utility ng XRP, hindi mo ipagdadasal na tumaas siya agad. Mas ipagdadasal mo na wag siyang tumaas para makapag-accumulate ka pa. Masaya ka, ayan, feeling kasi ni Sailor, lahat ng tao kaya bumili ng Bitcoin. Wait niya XRP, piplip yan si Bitoy nyo. Ayan, sabi ni John Robert, no? Jay, dito na ako sa XRP, ayoko bumili ng BTC, kailanman. Grabe naman, ako gusto ko bumili nun. Mga Lodi, no? Lahat tayo dapat merong BTC. Pero ngayon kasi, medyo mataas na yung Bitcoin. Para sa akin, mataas na siya para sa akin. So, hintayin ko na lang ulit siyang bumaba at doon ako magdi-DCA habang bumababa o habang tumataas si Bitcoin. Ganun yung plano ko, mga idol, no? Kasi ngayon, kung bibili ka ngayon, sa tingin mo, hanggang ilan naabot si Bitcoin? Naabot siya ng 200,000, naabot siya ng 300,000. So, makakuha ka ng 2 to 3x lang kung ngayon ka bibili. 'Di ba? Ngayon, kung pwede ka naman mag-invest sa may chance na mag 5x or 10x, bakit di ka muna doon? Saka na lang bumili ng Bitcoin kapag medyo mababa na. Ganun yung nasa isip ko. Hindi ko sinabing maging ganun din yung nasa isip nyo, mga Lodi, no? Ang masabi ko lang naman kay Michael Saylor, laging nagpapakita yan na mabubuhay sila, yung pagsisell hindi. Magbabay sila pag sell hindi, no? Sabi na bili na biruhin nyo yon, yung biglang dump si BTC ng 106 tapos may nag-acquire ng US government tas lipad uli, parang pumara saglit, sabi ni Idol Sigi. Ayan, si Edward, maraming salamat kay Jeblo sa update may question ako sa XRP, bakit hindi nagpa-pump si XRP kung may bumibili ng 236 million na XRP. So, ayun nga, marami nga nagtatanong yun. Hindi lang yan, marami pa mas bumibili. Tapos, may mga adoption pang nangyayari. 'Di ba? So, ano ba yung binalita natin na nakaraan, mga Lodi, yung dark pool? Sinong nandito nun? Ayun yun parang ganun yung dark pool, no? Kumbaga, bumibili sila na hindi nila pinapataas yung presyo. Napakinggan mo ba yun, yung dark pool, Idol Edward? Meron tayo nun Kaya lang haba kasi nung explaining natin dun Malabo recession dahil predictable masyado unless World War 3, sabi ni Erwin. Malabo World War ngayon, nagkabati-bati na lahat 'Di ba? Pakistan, India, bati na. Ngayon yung Russia, Ukraine, pinagbabati din. Lodi, yung Dota, kaya maganda magkaroon ng NFT. Mas maganda, wag na, Idol, no? May mga games kasi na parang hindi siya advisable gawan ng NFT or gawing play to earn or gawing yun, kumikita ka. Maraming player yung ayaw din ng makita, mga Lodi. Mas gusto lang nila ini-enjoy yung game. Kung ano yung binayaran nila, ayun lang yung i-enjoy nila. Kasi once na nilagyan mo na ng earnings yung isang game, parang hindi ka na nag-i-enjoy. Lagi mo na lang iisipin yung kailangan kumita ng pera, ganun. So, may mga gamers talaga na ayaw ng ganun, yung may earnings, mga Lodi. Gusto lang nila i-enjoy yung laro. Which is yung Dota, sa tingin ko mas magandang ini-enjoy na lang yan. Pero depende kung gusto nila. Ako naman, sa akin okay lang lahat may mga player lang ako narinig na ganun. Kasi may mga pro player tayong kakilala. Kaya sa Tekken yun yung sinabi nila, mga Lodi. Like na agad yan para lumipad na. Ayan, sabi ni Lemuel. No, si MJ, shoutout din sa'yo. Si Puri Babies, Boss Amo Hari Jeblo, pupusta ako kay Pacquiao sa laban niya sa July. Nanalo, ipambibili ko lahat ng XRP. Nilaban pala siya no? Yung parang, ano bang lahi yun?
Sayan o Nemic. Nakalimutan ko eh. Basta may nakikita rin ako dumadaan sa ano ko kaya hindi ko na pinapansin eh. Kala ko kasi joke lang, totoo pala talaga yun. No? Si Pacquiao ayaw pa tumigil, no? Ayaw na enjoy yung buhay niya. Bagay, ayun na kasi magpapasaya sa kanya yung boxing eh. Buhay niya na yun, mga lodi. Talo pa naman siya sa pagka-senador. Doon niya ibubuhos sa kalaban niya yung pagkatalo niya. Yung galit niya. Doon niya ibubuhos. So, nakaka-out agad yun. Parang gusto ko ilipat sa B-Chain at Doge ko sa XRP loads. Mukhang mas malaki ang magiging ko sa XRP kaysa sa B-Chain at Doge. Huwag mo akong tanungin. Raymond Montanilas at si Dennis Cortez. Idol, mahirap kasi magsabi ng mga ganyan. Mamaya sabihin ko na ilipat mo. Tapos biglang tumaas yung B-Chain, tas Doge, di kasalanan ko. Sa mga nagtatanong sa akin kung ano yung mga bibilin, Idol, hindi ko kayo sasagutin dyan. Kung ano yung mas magandang bilhin, hindi ko kayo sasagutin. Kasi ako yung mananagot sa inyo eh. Mga lodi, kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, mag-research kayo ng sarili. Mga idol, no? Kung marami namang pag nag-search ka ng coin sa YouTube, marami rin mga content creator lagi na nagko-content ng mga ganyan. So, nasa iyo na yon kung maniniwala ka o natitibayan ka sa mga sinasabi nila. Ganun. No, pero yung ako tatanungin nyo, huwag nyo akong tanungin, hindi ko kayo sasagutin sa mga ganyan, mga lodi. No, kasi kapag nanalo kayo, pag natalo kayo, hindi ko kasalanan yun. Pag nanalo kayo, hindi ko rin kasalanan yun. No? Ganun dapat, mga idol. Kuha lang kayo ng idea sa mga content creator. Huwag kayong umasa kung ano yung mga sasabihin nila sa inyo. Romel, shoutout sa'yo. Ayan, sapay naman daw. Mamaya check ko nga. Ano ba niya? May tumaas ba yung pay ngayon, mga lodi? 0.8. Tumaas pala yung pay eh. Kumbaga, uptrend si pay ngayon, pa-uptrend mga lods, no? Romel at si Robert Kisaki parang tunog mas Rider Black. Oh. Oo nga, no? Si Robert Kisaki. Ano ba pangalan ni Alexis? Ay, ni ano? Robert Kisaki din ba yon? Mas Rider Black? Ayun, nakaano tuloy ako eh. Curious tuloy ako eh. Kamen Rider to eh. Ano ba pangalan niya? Tetsuo Kurata. Mas Rider Black ba yun o Shider? Minami Kotaro. Yaman na nga, wala tuloy tayo eh. Naano ako dun kay Robert Kisaki. Grabe, bitch. Si Spider Pig yun ha. Spider Pig, oh, talaga oh. Grabe BTC, lakas talaga buhat na buhat. Pero si XRP mo, nasa imbornal pa rin. Oh my God, si Poshi. Puputi na lang yung uwak, di lalagpas ng 3 USD. Stable coin. Ano? Stable coin mo. Ayan. Zoom out mo, nag $3. Oo nga eh. Hindi. Yan, boy. Kung di ka nakabili ng mababa, huwag ka umiyak. si Sutoy. Si Sutoy pala to eh. Buro na ang pera sa XRP. Tagal tumaas litsi. O, maghihintay ka pa. Ba't ka naghihintay kung ayaw mo naman pala dun? Nakabili ka ba ng 100 plus na? So, hindi ka marunong magantay, tama, di mo deserve yung pump, no? Ito si Poshi. Bale, may mga na-screenshot na ako na comment ni Poshi. Hiyaan mo lang si dyan. Yung mga walang pambili, kung totoo. Hindi, baka meron pambili yan. Kaya lang, hindi natin alam kung ba't siya naiinis. It's either siya, Bitcoin Maxi, nasasaktan siya pag tumataas si XRP, o wala talaga siyang pambiling XRP. Nalungkot siya kasi di siya nakabili ng 0.5. Ganun. Kaya naisip niya, pagkagising niya, tangina, guguluhin ko na lang itong mga to.
Buti pa sila nakabili, ako hindi. Sabi niya gano'n. Magiging toxic ako. No, ayun yung nasa isip niya. Idol, si XRP sana pababa pa muna kahit konti sa katapusan para sa ang sahuran, magbodega pa sana tayo mga XRP lover. O sabi ni Lay, o yung iba nga pinagdadasal pang bumaba, eh, ikaw gusto mo tumaas. Tapos kaming mga merong XRP, gusto pa rin namin bumaba. Ikaw wala kang XRP, gusto mo tumaas. Ang kamote ka naman, no. Idol, oh. Basta tama mo, eh. Grabe, congrats sa mga Bitcoin holders dyan. What's up, like Dan. Like Dan, shoutout po, Boss Jeblo. Ayan, si Pilhabi, shoutout sa'yo. Si Eduardo, ayan, nag-11K na, Idol. Yes, nag-11.7 niya, eh, no? 11,700, parang ganun. Wala na. Magbalik man sila ng invest sa Ember Sword, ilang percent na lang yan. Baka tinakbo na. Naku, pwede nga, no? Kasi yung iba dyan, naku, ba't kasi sayang yung mga pinaghirapan, eh, no? Pagka ganun. Eh, yung budget na yun, di parang nabasura na lang yung pinanggawa nila dun sa mga unang game, di ba? Sila, Lisa Yonson, shoutout sa'yo. Always. Joseph Berdin, ganun din, shoutout. Congrats sa atin, BTC lovers. Ang kawawa yung mga Doge Pepe, BTC, all-time high na, mga shitcoins, mababa pa rin. Kasi, alam mo ba yung, Siyempre, ganun talaga mangyayari kasi tataas yung unang ang tataas lagi si Bitcoin, eh, 'di ba? So, ayun yung sinasabi natin. Ayun yung cycle. Unang tataas si Bitcoin, tapos kapag bumaba na yung dominance niya, nag-top out na siya sa ganitong presyo, babagsak na yung dominance niya, yung pera iikot na yan, pupunta na yan sa mga L1, sa mga altcoins, sa mga meme coins. Ganun yung nangyayari. Kaya yung normal lang na tumataas si Bitcoin at nahatak lang ng kakaunti-kunti yung mga nasa babang altcoins. Pero once na mag-top out na yan si Bitcoin, mga idol, doon na yan, no? Maglilipatan na ng pera. Kumbaga doon na yung iikot na yung asset, mga lodi. Ikaw naman, Cobra, oh. Hindi mo ba alam yun? Boss J, pa-shoutout naman ang poging anak ko na si Kane Zion, at ang mamay-ari ng 3K na XRP ko. Oh, ayan. Yun lang ang tanging pamana ko sa kanya. Salamat, mabuhay ka, Boss Jeblo. Oy, Zane Zion, shoutout agad sa'yo, future millionaire. Anak ni Jeffrey Tan. Oh, di ba? Si Jeffrey Tan, parang yun, si Chiniga yun. Chiniga, yung nagbumagic, si Jeffrey Tan. Tam. Jeffrey Tan pala yun. Sorry, idol. Pero si Kane Zion, ayan. Future millionaires din si Kane Zion. Si Ray Tan, ayan. Pwede ba gamitin ang BitGet sa Japan? Pwede yan, idol. Basta ako, nag-aaral pa ako, kaya wala akong pake kung matagal pa pumunta sa buwan si XRP. O, yan. But si idol, study hard lang, oh. Abot ng 115 to 120 before drop. Kung magpapatuloy ang green candle sa weekly time frame, maabot ng 150. Oh, grabe si MG Gaming talaga sa mga chart, to. Crypto ko, always shoutout sa iyo, si Roderick Bossing, registered under you. Oy, salamat sa iyo, Idol Roderick. Sa mga wala pang crypto exchange, mga idol, nandiyan ang aking link ng BitGet. Mga lodi, no? Napakaswerte ng link na yan. Boss J, bili na kayo XRP personalized pendant ni 24 Hours Crypto. Talaga, meron. Wala, hindi ko alam, eh. Hindi ako, sa Shopee na lang, papahanap ako kay boss. Sunod na mga meme coins dyan. O, ayan, Bull is running, sabi ni X Skylab. Si Lance at si Gabio, shoutout sa'yo. No? Si Soul, Lyrics. Sa sobrang taas ng dominance, pag nag-retrace si BTC, dudugo na naman ng alt. So, ayan. Depende yun, mga idol, no? Everyday ako nanonood sa'yo, Idol XRP to the Moon. Sabi ni Mike Galardo, shoutout sa'yo. Si Ninoy Taduran, wow, meron na ulit. O yan, ang sa akin nangyari, anong coins yung hawak ko, siya yung nakakabisado ang galawan. Pag yaman ko, maglo-long and short trading na ako, Lodi, sabi ni Aldrin. Payo ko lang sa mga nag-aaral mag-trade, huwag ko yung masyadong magmalaki ng leverage at, no, kasi nag-aaral pa lang tayo lahat, eh.
iwas-iwasan natin yung parang gawin talaga siyang sugal. Kasi parang sugal siya in a way, pero kasi yung ang parang sa akin mas importante yung yung matututunan mo dun sa trading, no? Kasi kumbaga to follow na lang yung profit, pero talaga mas maganda kung matututo ka talaga mag-trade ng sobra, parang ganun. Si Aris Manalasta, shoutout sa'yo, masaya ka. si, si KKK, Boss Jeb, yung max supply at total supply, anong pinagkaiba ng dalawa at bakit yung Sol ay walang max supply? Karamihan ng coin zero max supply. Pero may total eclipse, hindi, may total supply. Idol, mabahabang paliwanagan yan. Gagawa, sige, saka na, ituturo natin yan. Mga idol, no? Hype na hype yung Ember Sword kasabayan pa yun ng Axie pag-develop. Buti pa Axie at Ronin na wala na, lahat ng kasabayan nandito pa rin sila. O nga idol, kaya nga, alam niyo kung bakit? Kasi Ronin, Axie, nag-build yan sa bear market mga lodi. Lahat bumabagsak pero sila nagbi-build. Ganong kalupit yung Axie, mga idol. Kaya sa tingin ko magbabagsakan na lahat, ayun lang matitira. Tsaka mo nila mapapatunayan na legit sila, na kumbaga ang daming mga games na nawala pero sila nandun pa rin. Yung mga ininvest doon nawala na, pero yung sa Axie bababa lang pero nandyan pa rin. Hindi sila nawawala mga idol, di ba? So napaka-solid, kaya hindi ko talaga rin bibenta yung mga Axie ko eh. Di ba? So ang dami ko pa rin mga NFT sa Ronin wallet ko eh. Boss, ask ko lang, saan makakabili ng Trezor na hindi online? Gusto ko sana mismo shop. Doon, sa link ko dyan, click mo yung CryptoBills dyan, may address sila doon. Pwede mong puntahan mismo. Pupunta nga ako doon nung bumili ako eh. Million ang binili, boss, walang impact sa price ng XRP. Yes po, no? Ayun yung tinatawag ng dark pool. Kasi dapat lagi kayo nanonood eh. Sinabi na natin yung dark pool na yun eh, sa epekto ng price pag may bumibili, hindi na apektuhan. Pag-exit ko kagabi, 109, nag-pullback loads ng ilang beses, kaya bumalik tayo sa 109.6. Mukhang sumobra na idol. Pag nag-114, okay din yan mga lodi. Abangan nyo sa mga trader. Nag-TP yung Ember. Nag-TP sa Debas. Axie pa rin talaga ang next Axie, lalo na yung pinaka-hinihintay na Atias Legacy. Ayan. Yes, boss, Jeblo. Ayan, si Leo Kagape, shoutout, si Psyche at si T-Cap. Ano pa ba nila pa? Si Jerwin, no? At si Job Zobonger. Ayan. Shang. Always present. Ayan, shoutout si Idol. Si Nazan, Zane of Mex. Di ako nakasabay dyan sa lipad kanina. Sabi ni Idol, no? Innocentes, Jarsalinial. Present ulit si Dog Whip Hat. Pumapalo ulit si Dog Whip Hat no? Hintay ko talaga yung pullback. Putok wallet. Sabi ni Black Sheep. Pag tumataas mga lodi, wag kayong pag trader ka kasi, magkaiba kasi ng nararamdaman yan pagka trader tsaka mga buyer Kapag tumataas kasi maraming napopomo, pero kapag mga trader kasi pag tumataas nag-aabang ng short yan. Mga lodi, yung pababa. Ganun yung magkaiba ng isip yung mga ganyan, mga tao Kaya kailangan alam niyo yung nangyayari mga lodi, no? Goods pa ba bumili ng XRP ngayon? Pang long term? Lahat ng mga coins o lahat ng mga solid coins ngayon mga lodi, kung aaralin mo at makikita mo na okay naman, kung pang long term ka, goods na goods bumili mga idol, no? Ayun yung pinaka ayun nga yung pinaka goal Kung kaya mong tiisin ng long term, si mga nag-hold ng long term, sila yung talaga yung mga nagpa-profit mga idol. Kung kaya mong i-hold ng 2 cycle yan, ang lupit niyan, panalo ka dyan. Alam ba yung 2 cycle kung ilang taon? 8 years yun, idol, no? 1 cycle, 4 years Pero 1 cycle, pwede na yun. Sabi nga ni Warren Buffett di ba? Kung di mo kayang i-hold yung invest mo ng 5 to 10 years, huwag ka na mag-invest. Ganun lang yun, no? Si Bonifacio, makakabili din ng Trezor Safe Boy. Congrats sa'yo, idol. Si Antonio Lerum, ayan, shoutout sa'yo, Brian.
Idol, parang yung XRP nakakambal sa BTC. Halos lahat po yan, naghahatakan po yan, no? Mother coin kasi si BTC eh. Oo. Ganun mga lords, no? Mawawala lang yan kapag bumaba na yung dominance ni Bitcoin. Jerry Benaventura, shoutout sa'yo. Si Charles. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Si Aka. Hindi. Ba't pala? Clabby, shoutout. Si Work Billions, shoutout sa'yo. Si Al John Rosales. Junel Nile. At si JC J Corner. Oh, ito yung champion, idol. Si J Corner, una pa sa first, bawi next cycle, baon sa utang. Oh, congratulations kay J Corner, ha. Siya yung nag-champion, ha. Siya yung unang-unang nag-comment sa ating video, no. So ayun ang ating mga news ngayon araw, mga idol, ngayong gabi. So meron tayong nakakabahalang news sa Suwi at sana maayos na nila yan, mga idol. At syempre yung good news natin sa XRP, mga lodi, no? So ayun, maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video sa mga wala pang crypto exchange. Alam nyo na, dyan yung BitGet natin. Kita-kits ulit tayo bukas ng umaga, mga lodi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Yeah, my voice just changed, so I'm British. So yeah, my voice just changed. It's British now. So if you want to subscribe to me, it's link in the description. If you want to watch my videos, it's link in the description again because I was full and I almost kind of suka. burp. No. Sige. Babay na ikaw. Bye.